Welcome mga kalinya. Sa araw pong ito, ituturo ko po kung paano mag-wiring ng part winding reduced voltage motor starter. So, tulad nga po ng nasabi ko sa video ko na start-stop wiring tutorial, yun po ang pinag-umpisahan ng lahat ng control. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng videos na yun, pakipasyal na lang po sa channel kong ito. Please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Pakihit na rin po ang like and share para malaman naman po ng iba ang tungkol sa channel na ito. Tulong nyo na rin po sa akin at sa mga taong higit na nangangailangan na maaaring pagdating ng araw ay makatulong tayo sa kanila. So, kung mapapansin nyo po, meron na po tayo ngayong terminal block at meron na po tayong cable trunking. So, gusto ko po kasi matuto tayong mag-wiring ng maayos, malinis na control circuit. So, parang totoo na po tayo nagwa-wiring ng mga control panel sa gagawin nating pamamaraan na pag-wiring. So, samahin nyo po ako mga kalinya. Gagawin natin ito ng tama, maayos, malinis. So, umpisahan na natin mga kalinya. So, siguro mapapansin ninyo, bakit walang overload protector ang ating contactor? So, mga kalinya, gumamit po ako ng tinatawag na thermomagnetic circuit breaker. Tatlo po ang function ng parts na ito. Una po, as a circuit breaker. Pangalawa po, as a overload relay. At pangatlo po, siya po ay nakaka-sense ng single phasing. So, once na nagkulang ang isang phase ng ating supply for our loads, magti-trip din po siya mga kalinya. Gumamit din po ako ng isang relays na gagamitin natin for indication. Ito po ang contactor niya for our start winding. Ito po ang ating contactor for running winding. So, gumamit din po ako ng timer. So, gagawin na natin mga kalinya. Pero pakikita ko po muna ang ginawa kong diagram. Ito po ang aking ginawang design ng control ng ating part winding reduced voltage motor starter. Kung makikita nyo po, from this point hanggang dito po, bago mag-overload ng starting, start-stop motor control lang po siya. So, tulad nga po ng sinabi ko, na ang basic ng motor control ay nanggaling sa start-stop motor control. So, dyan natin i-base ang ating gagawing control circuit para sa ating part winding reduce starter motor control. So, ito po ang ating on-off switch. Ito po ang ating stop button. Ito po ang ating start button. And then again, with holding contacts po, papunta sa ating A1. So, once po na i-unpress natin ang ating normally open start button, ito na po ang magiging daluyan ng ating supply para magkaroon ng kuryente ang ating A1. So, mapapansin nyo po, pagdating po dito sa overload natin ng starting at ng running, mapapansin nyo po, nakaseries siya. So, ang logic po niyan, in case na mag-trip ang ating starting or running, magkakat po o mag-o-off ang ating entire circuit. Hindi po pwedeng mag-continuous umandar ang ating starting winding or ang ating running winding kung isa man sa kanila ay mag-trip. Mapwepersa po ang ating induction motor, ang first or ang second winding niya. So, kaya po, ginawa ko siyang series. At yun naman talaga ang tamang pamamaraan kapag nagdi-design tayo ng control circuit sa ating part winding reduced voltage motor starter. Ngayon, pagkatapos nating magawa ang control circuit ng ating start-stop motor control, ilalagay po natin in parallel ang ating
K1-A dahil ito po ang para sa indication ng ating stop at start. Pero kung mapapansin nyo po sa aking drawing, hindi ko po siya sinama sa overload relay ng K1 at ng K2. Kasi po, ang logic po niyan, in case na magkaroon ng problema ang ating relay, halimbawa magkaroon siya ng shorted coil, kung isasama po natin siya sa overload relay na nakaseries po, halimbawa po, nagkaroon ng shorted, magti-trip po ang ating overload relay, which is hindi naman ang cause ang ating starting or running winding. So, kaya ko po hindi siya sinama sa overload relay. And then, tulad nga po ng sinabi ko, kapag nag-start o nag-energize ang ating K1, which is narito ang ating timer, eto po, siya naman ngayon ang mag-activate ng ating K2 contactor for running. Kung mapapansin nyo po, bakit hindi ko siya dinaretso papunta sa ating line ang supply ng ating timer? Ikinuha ko po siya sa A1. So, ang dahilan po kasi, kung dito po natin kukunin ang supply ng ating timer directly tayo sa line 1, papunta sa ating A1 ng ating starting contactor, halimbawa po in the future, magkaroon ng problema ang contact ng ating time on delay. So, yung normally open, halimbawa, magkaroon na ng mga, tawag dito, yung magkaroon siya ng corrosion. So, magko-close siya. So, kahit hindi po naka-activate ang ating control circuit, pwede hong umandar ang ating running winding. So, tama po na dito lang natin siya kunin sa kasama ng A1 upon activation ng itong circuitong ito, bago pa lang siya magkakaroon ng supply voltage na ibibigay sa ating A1. Punta naman po tayo dito sa indication lights natin for trip. Kung mapapansin nyo po, ang dalawang normally open ng ating overload relay ay naka-parallel. Ang logic po or ang aking paliwanag dyan, alin man sa dalawa ang starting overload or running overload ang mag-trip, magkakaroon po tayo ng trip indication light. So, dapat po talaga siya naka-parallel para sa indication. Dito naman po sa ating nagko-control ng A2 ng ating mga contactor, naka-series po siya. Ang indication naman po natin ng stop ay galing po dito sa K1-A, which is our relay na aking pinakita kanina. So, pag naka-de-energize po ang ating contactor, dahil normally close po siya, from our line, ibibigay po niya ang supply sa ating indication lights with neutral. So, iilaw po ang ating stop indication. So, kapag nag-activate po ang ating K1, mag-close naman ang ating normally open. So, iilaw po ang ating start, mag-close naman o mamamatay ang ating stop indication. Dito naman po tayo mga kalinya sa ating run indication light. So, kung makikita nyo po, meron akong nilagay ditong K2 na normally open. Kasi po, yung ating pong contactor, meron pa isang available na normally open na contact. So, para po makatipid tayo sa mga expenses sa pagdi-design ng isang control, so dun na lang po natin siya kukunin. Kapag nag-energize po ang ating K2, ibibigay niya ang ating line supply voltage papunta dito sa indication na to. So, iilaw po ang ating run indication lights mga kalinya. Halimbawa po ito ang ating induction motor which is connected on single Y. So, mataas po ang kailangang supply voltage natin dyan. So, 3-phase 760 volts sa mga nakikita ko mga nameplate ng mga induction motor. Halimbawa po, ang supply lang natin sa ating site or sa ating project ay 380 to 400 volts. So, gagawin natin siya, ihiwalay natin ang first set of Y configuration sa second set of Y configuration. So, ito po ang first Y configuration, kasama ito at ito ay dito. So, meron na tayong dalawang Y configuration.
So sa halip po na gagawin natin siyang double Y, direct online motor starter, mataas pa rin ho ang kanya magiging inrush current. So gagawa natin siya ng soft starting method tulad nga po ng mga Y delta reduced voltage motor starter. Gagawin natin siyang part winding reduced voltage motor starter. So para maiwasan po natin ang mataas na inrush current which is 5 times ng full load ampere ng isang induction motor. So ganyan na po ang kalalabasan ng ating sets of winding configuration. So ito po ang magiging starting winding natin at ito naman po ang magiging running winding natin. Para po maiwasan natin ang inrush current, so gagawan nga po natin siya ng part winding reduced voltage motor starter mga kalinya. Kung delta configuration naman siya, so ganyan po ang configuration ng delta. So ito ang ating magiging starting winding at ito naman ang ating magiging running winding. So sana po naging malinaw sa inyo ang aking ginawang mixing pagpapaliwanag. Kung may mga katanungan man kayo, please comment down below. So ito po ulit ang ating control circuit ng part winding reduced voltage motor starter. So kung may gusto pong kumopya, paki-screenshot na lang po. So uumpisahan na po natin ang pag-wiring ng ating wiring tutorial mga kalinya. Ito po ngayon ang ating setup. Ito po ang ating main switch. Ito po ang ating stop button. At ito po ang ating start button. Ito po ang sa stop. Ito po ang sa start winding. Ito ang sa running winding. At ito po ang sa trip indication lights. So ayan po ang setup ng ating indication lights. So nilagyan ko na po lahat ng wire yung papunta po sa indication lights para madali po ang ating wiring tutorial. Mga kalinya, naglagay din po ako ng terminal block. So ito po ang ating line supply at ang neutral line po natin. Dito po natin lahat kukunin ang lahat ng nangangailangan ng line sa ating pag-wiring. Padadaanan natin siya lahat sa cable trunking natin. So ito pong line na to, ito po, dumaretso na po yan hanggang circuit breaker. So dito na lang po tayo lahat kukuha ng mga line and neutral line mga kalinya. So umpisahan natin ang ating wiring simula dito sa ating main switch, papunta sa stop button, papunta sa start button, hanggang dito sa ating auxiliary contact, papunta sa ating A1. So wawiringan na natin mga kalinya. According po sa ating drawing, ang ating line, which is ito po, ay pupunta po sa ating main switch. So pagkagaling po niya sa main switch, pupunta po siya sa ating stop button. So katulad po ng dati sa start stop. Pagkatapos po ng sa stop button, pupunta po tayo sa ating normally open start push button. So ito po, nakarating na tayo sa ating push button start. And then ito ang ating dalawang withholding contacts wire papunta sa ating sa ating normally contact ng ating normally open contact ng ating contactor. At itong isa, which is hindi kasama dito sa stop button, ito ang wire na pupunta sa ating A2. So ipipix na natin ang ating mga switch ngayon sa ating table. Nilagyan ko na rin po ng mga neutral line ang ating indication. So naka-connected na po siya lahat ang ating neutral ng indication light. So ito, dadalhin natin mamaya o i-connect natin sa terminal block sa ating neutral. So nakakabit na rin po ang lahat ng mga supply wire na mamaya ay ating i-connect according sa ating
drawing. So, ipipix ko lang po sa table ang ating mga push button and indication lights. Ito po yung ating line papunta po sa ating main switch. So, papasok po natin sa ating cable tray. Pagpasok po niya dito po natin dadalhin sa ating terminal block para may connect natin siya ng magandang trabaho po mga kalinya. So, dito natin lalagay. So, ayusin lang po natin. So, ayan, ating hihigpitan ang ating line na nagpunta sa ating switch. Susunod natin gagawin, neutral line ng ating mga indication lights na nakakabit na sa lahat ng indication lights. Dadalhin ulit natin siya sa ating terminal block. So, dun po siya pupunta dito po sa ating mga neutral. So, papasok lang po natin. Pasok po natin para maging maayos ang lahat. Then, gawin natin siya dito. So, ayan na po. Hihigpitan natin ang ating neutral line papunta sa ating indication lights. Ito po naman ang ating isang wire papunta po sa ating auxiliary contact. Dito po siya pupunta. So, ito po yung kasama ng kaduktong po ng stop button. So, hindi po siya yung dadiretso sa A2, sa A1 terminal. So, nagkamali po kanina ng sabi po kanina tungkol doon. Nasabi ko pong A2. So, sa A1 po. So, dito lang po siya pupunta sa isang normally open. Hindi pa po siya dito sa kabila. Kasi ito po yung nasa kasama ng ating stop push button. So, pag dinala natin to sa kabilang line, tapos dediretso natin sa A1, lagi po naka-energize ang contactor natin. So, sa kabilang side po, dito po, sa isang normally open. So, ano ko lang po mga kalinya, papasok natin yung wire. So, naka-off naman po ang ating circuit breaker para safe tayo. So, dito po tayo pupunta. Pasok natin. Kapasok natin dito. Okay po. Then, dito tayo pupunta. Sandali lang po. So, palalabasin po natin dito sa tapat niya. So, dito po. Papunta tayo dito. Then, connect natin dito. So, pagka nasa trunking po, pagka mahaba po, wala pong problema. Papasok lang natin sa trunking. So, i-connect ko lang po dito sa isang normally open ng ating contactor. So, inalis ko po muna ang ating time on delay para makapag-higpit tayo ng maayos dito. Susunod po natin yung isa, yung galing sa ating start button. Pupunta po tayo sa kabilang line nito. Excuse lang po. Ito po ang ating isusunod. Ang galing sa ating isang terminal ng ating push button. Dadalhin po natin sa kabilang side. Dito po. And then ito po ang dediretso sa ating A1. So, papasok ko lang po mga kalinya. So, ikpitan lang po natin siya. Then, yung isang wire po, ito ang ating pupunta sa A1. So, diniretso ko na po yung wire from normally open contact ng ating contactor, which is galing sa ating push button na start. Diniretso ko po na po siya sa ating A1 terminal ng ating contactor. So, sorry po kanina, hindi ko pala na-off ang aking AC. Kaya medyo maingay yung part na yon. So, ayon po sa ating nagawa, simula po dito, nakarating na po tayo hanggang dito sa A1 ng ating starting contactor. So, ang susunod po natin ay ang ating neutral line going to our overload relay, which normally close contact na nakaseries. Then, dediretso tayo sa A2 ng ating K1, which is starting contactor. So, gawin na po natin mga kalinya. So, ilalagay ko na po yung wire na magpupunta sa ating neutral line. So, ito po yung overload sa overload contact natin, which is normally closed. So, kung mapapansin nyo po, from this terminal, ito po siya ngayon yung isa.
and then pumunta po dito sa kabila. So ito po ang line na pupunta sa mga A2 ng ating K1 at K2 ng kabilang ng running contactor. So dadalhin ko na po ang wire na to papunta sa ating neutral terminal block. So para magkaroon na ng neutral line ang ating thermal overload. So papasok lang po natin sa cable trunking. So ito na po yung wire. So ito po, papasok ko natin ngayon sa ating cable trunking, and then dadalhin po natin dito. So i-connect ko lang po ang ating line na papunta sa ating thermal overload na naka-series po. So higpitan na po natin ang nagpunta sa ating thermal overload. So ilalagay na po natin ang wire na ito. Ito po from our neutral, nag-series po. And then from the other endpoint ng normally closed. So ito po, i-connect na po natin. Ito po ang pupunta sa dalawang A2 terminal ng ating magnetic contactor. So ayan po, may fit na siya. Dadalhin siya natin dito sa mga A2 ng ating magnetic contactor, mga kalinya. So ilalagay na po natin, mga kalinya, ang galing sa ating thermal overload. So bakit po dalawa siyang wire? Kasi yung isa po pupunta sa kabilang A2 ng ating contactor. So ito po, papasok natin sa ating cable trunking, dadalhin po natin dito. So ready ko lang po. So dadalhin na natin dito sa kabilang A2 terminal ng ating running contactor. So pasok po natin ang wire. So ipitan lang po natin, sorry. So okay na ang ating line galing sa ating thermal overload. So ayon po sa ating nagawa, nakarating na po tayo sa A2 ng K1 contactor, starting contactor, at A2 ng ating K2 contactor. So kanina nakahang pa tayo dito, nakarating na tayo sa A1. So ngayon ang gagawin natin ay lalagyan natin ng supply line ang ating A1 ng ating relay at ang normally open contact ng ating time on delay, para magkaroon na rin ng supply ng A1 ang K2 contactor. So gawin na po natin. Mga kalinya, ilalagay na natin ang A1 ng ating K1 contactor at A1 ng ating relay. So at ang line also ng ating normally open contact, which is the supply for activating our K2. So ito po siya ngayon, nilagay ko na. So hihigpitan natin, sorry, hindi kita sa video, higpitan na natin. Ayan. So dahil nahigpitan na natin, pwede na natin ngayon ilagay ang ating time on delay. So hindi na siya makakasagabal sa ating gagawin. So sandali lang po. So ayan, nailagay ko na po ang ating time on delay sa ating contactor. So ito po ngayon, which is A1 also, ito po ang ating dadalhin sa ating relay. So i-prefer ko lang po. So padadaanin ko lang po sa ating molding para maganda siya. So iikot po siya, papunta po dito po siya lalabas. So pasok ko lang po. So hihigpitan na po natin ang A1 ng ating relay, which is galing also sa A1 ng ating K1 contactor. So ayan, may fit na po siya. Ang natitira na lang po sa ating main control circuit, hindi pa kasama indication light, ay ang ating normally open na one endpoint ng ating timer,
na ating dadalhin sa ating A1 terminal ng ating running contactor. So, ipe-prefer ko lang po ulit. Ihigpitin na po natin ang wire na galing po sa normally open contact ng ating time on delay, which is pupunta sa sa A1 terminal ng ating K2 contactor. So, paikutin ko lang po yung wire. So, from this point po, pupunta po siya dito sa kabilang cable tray. So, dito po siya lalabas. So, pasok ko lang po. So, ayan po, napaikot ko na po yung wire from our time on delay. Papunta po dito sa A1 ng ating K2 contactor. So, higpitan ko lang po. Ay, sorry po. So, higpitan ko lang. So, mahigpit na po siya. Ang kulang na lang po natin ay ang natitirang A2 terminal ng ating relay papunta sa ating terminal block to connect neutral line. So, yan na lang po ang natitira sa ating main control circuit, ang neutral po na ito. So, gawin na po natin ulit. So, ilalagay na po natin ang ating neutral line papunta sa A2 ng ating relay. So, okay na po. Then, ipapasok natin siya sa ating cable trunking papunta naman dito sa ating terminal block for neutral. So, higpitan na po natin ang ating neutral line na galing sa ating relay. So, kompleto na po ang ating main control circuit. Ang kulang na lang po natin ay ang mga indication lights. Mga kalinya, nagawa na po natin ang buong part na ito. So, ngayon, ang kulang na lang po natin ay ang ating mga control wirings for our indication. So, gagawin po natin ito na which is in parallel papunta po sa ating trip. Lalagyan natin ng line supply ang ating relay para po dito sa close contact, normally closed niya sa stop, makarating ang ating line voltage. Ang ating normally open, pag nag-start ang ating K1, magkaroon ng indication for start. At ito pong sa ating K2, normally open contact, lalagyan din natin siya ng line supply voltage para magkaroon po tayo ng indication sa running. Lalagyan na po natin ng line supply voltage ang ating sa indication for trip. So, kung makikita nyo po, naka-parallel po siya. So, ito po, nahigpitan ko na po itong part na to. So, dito na lang sa part na to tayo maghihigpit. So, ilalagay na po natin ang line supply voltage ng trip indication lights natin. So, higpitan ko lang po. So, dadalhin natin ang wire na yan papunta ulit sa ating terminal block for our line supply. So, prefer ko lang po. So, ipapasok ko na po sa mga trunking para makarating po sa ating terminal block for our line supply. Then, atin po siyang tanggalin ng insulation. Pasok ko natin sa ating terminal. So, may supply na po ang ating mga normally close ng ating normally open ng ating for trip indication ng ating overload. So, once na nag-trip siya, magko-close po siya. So, ito po ang ating sa trip indication light. So, ito po ang ating dadalhin naman ulit ngayon sa nakaparallel na contact ng
ating overload relay para magkaroon po siya ng supply once na nag-trip. So, pasok lang po natin ulit ang ating wire sa mga cable tray, cable trunking. So, sandali lang po, medyo nahirapan. So, naipasok ko na po. Ito po siya. I-connect na po natin dito sa terminal na ito. So, once na mag-trip ang any of overload relay, magkakaroon po tayo ng indication for trip. Mga kalinya, nagawa na po natin ang part na ito. So, na-connect na natin ang mga wires na to papunta sa ating trip indication. So, ang isusunod po natin ay ang ating contact po ng ating relay. So, ang contact po natin ay nangangailangan ng line voltage para po magkaroon ang ating normally closed contact at normally open contact papunta sa ito pong normally closed papunta sa stop at normally open papunta sa start. So, gagawin na po natin yan. So, ito po ang common ng ating relay. Ito po ang normally open contact niya at ito po ang normally closed contact niya. So, ano po siya? 4 na contacts. 2 normally open at 2 normally closed. So, tigisa lang naman ang ating gagamitin dito. Isang normally open at isang normally closed. So, lalagyan na po natin ng line supply ang ating common. So, naipasok na po natin. Hihigpitan lang po natin mga kalinya. So, ito pong line na ito, terminal, itong wire na to, galing po sa common ng ating relay. Pupunta po siya ulit sa line terminal ng ating ng ating terminal block. So, ipapasok ko lang po. So, higpitan na po ulit natin ang nagpunta sa common ng ating relay. Isusunod po natin. Susunod ay ito pong line ng ating stop indication light. Dadalhin po natin sa normally closed ng ating relay. So, ito na po yung wire niya. Yung pupunta po sa normally closed ng ating relay kasi po ito ay para sa stop. So, ito po sa ibabaw ang normally closed. So, dapat po pala nauna ko ang normally open kasi para hindi abala mamaya. Kabit ko lang po. Ito po ngayon yung wire na galing sa ating sa start indication light. Gagawin po natin, i-connect po naman natin siya sa normally open contact ng ating relay. So, connect ko lang po mga kalinya. So, ayan, ihigpitan na lang po natin ang ating normally open. So, tingnan na lang po natin kung ano pa ang kulang sa ating control circuit. Ang kulang na lang po natin sa ating control circuit ay ang line supply ng ating normally open contact ng K2 and then yung pupunta sa ating run. So, yan na lang po ang kulang sa ating pag-wiring. So, gawin na po natin. Ito na lang po ang kulang natin. Sa normally open contact na isang auxiliary contact ng contactor, dadalhin natin dito sa ating terminal block. And then from this point sa kabila ng normally open contact, dito natin i-connect ang indication for running. So, gagawin ko na po mga kalinya. Papasok ko lang po ang wire. So, dito na lang po natin pasok. Medyo puno na sila. And then, dadalhin natin sa ating normally open ng ating contactor.
So, ikakabit ko lang po. So, i-connect na ho natin ang ating isang ang wire na ito na magpupunta sa ating terminal block na line terminals. So, galing siya dyan. Kakabit natin sa ating terminal block. So, sandali lang po para dito ko na lang din siya pinadaan para maganda. So, dito natin siya i-connect. So, sakto lang yung ating terminal block para sa ating line side. So, i-connect na po. Pitan na po natin. So, ang natitira na lang ay from the other point of our K2 normally open contact papunta sa ating run indication light. So, ipapasok ko na po sa ating cable trunking ang ating wire ng galing sa indication lights ng running papunta sa isang normally open ng ating contactor. So, higpitan na po natin. Ipasok ko na po sa cable trunking wire. So, tapos na po tayo sa ating pagwa-wiring ng ating control circuit. Siguro naman wala tayong nakalimutan kasi as per drawing natin ginawa. So, ang gagawin po natin ngayon ay ating itatry ang ginawa nating pagwa-wiring. Before po natin i-check ang ating control circuit, sasaran ko po muna ang ating mga cable trunking. So, ayan mga kalinya, nasaran ko na po. Hindi po ba napakaganda tignan, malinis at maayos ang ginawa nating pagwa-wiring? Check lang po natin kung meron tayong shorted circuit. So, narito po ang ating test proof sa breaker, sa circuit breaker. I-push ko ang button. So, kung nakikita nyo po yung ating multi-tester. So, meron po siyang reading na 23.79 kilo ohm. So, ano po yan, mga resistance ng ating load ng ating contactor at ng relay po. So, tatry naman natin ngayon na pagganahin ang ating control circuit kung tama ba o may mali sa ating ginawa. So, ito na po tayo mga kalinya. So, kung mapapansin nyo po, nakailaw po ang indication for stop and nakailaw po ang sa trip. So, bakit po? Kasi po, nakatrip pa ang ating dalawang overload relay. So, i-on ko po ang isang overload relay natin, ang thermomagnetic circuit breaker, i-reset natin. So, dapat hindi ho siya mawawala. So, ayan ho. So, kahit ho i-start po natin yan, hindi po mag-activate ang ating control. Pero, iilaw po ito kasi po, nakakarating po ang kuryente natin pag ini-start natin ang button na to hanggang A1, which is na-activate po yung ating relay. So, dahil po yung ating relay ay naka-rekta po sa neutral, so, magkakaroon lang po siya ng ilaw. So, tingnan nyo po. Pero, hindi po nag-activate ang ating control. So, pag in-reset ko po yung isa na thermomagnetic circuit breaker natin, so, kailangan mawala na po itong trip indication light natin. So, i-on ko na po. I-reset ko na po. Dapat po mawawala siya. So, ayan po. Nawala na po ang ating trip indication light. So, itatry naman natin i-start ang ating push button. So, try na po natin mga kalinya. So, nag-start po ang starting winding. After a seconds po, gumana na po ang ating running winding. So, tama po ang ating ginawa. So, ano po ba sa tingin nyo? Para po sa inyong idea, i-comment nyo, ilagay nyo nga po sa comment sa baba. Kung ang ginawa ba nating relay na hindi isinama natin sa thermal overload ay tama po ba? O mas maganda po na nakasarili ang neutral niya na kahit na nakaupo, pag pinrest natin na nakatrip, medyo nagbiblink siya. So, ano po sa tingin nyo ang maganda mga kalinya? So, ngayon naman po, ikakabit natin ang ating induction motor. Pero, i-stop po muna natin and itry po ulit natin ng isang beses pa.
So, ayan po. Ngayon, i-start natin. So, ayan po. Nag-start ang starting winding. Susunod po ang running winding. So, ayan po. Umilaw po siya. So, ikabit naman po natin ang ating induction motor, mga kalinya. Lalagyan ko lang po ito ng power connection papunta sa ating contactor, papunta sa ating induction motor. So, hintayin nyo lang po. Patayin po natin dito. So, patay po siya. So, nag-off po siya, mga kalinya. Yan po, nagawa ko na po ang power connection at naikabit ko na po or na-terminate ko na po ang mga lead wires ng ating induction motor. So, sasarhan ko lang po. Mga kalinya, dahil wala po akong 9 leads or 12 leads induction motor, ang meron lang po ako dito ay 6 leads, which is hindi naman natin pwedeng gawing part winding kasi isang winding configuration lang po siya. So, nilagay ko na lang po muna siya dito sa ating running contactor. So, once na i-press natin ang button, i-take consider lang natin na umandar na yung ating starting winding. So, try po natin, mga kalinya. So, iyon po natin ang ating circuit breaker sa control. So, nakatrip pa po siya. Tulad nga po ng aking sinabi, kapag nakatrip ang isang overload, kahit i-reset natin to, so, may trip pa rin po talaga siya kasi hindi po pwedeng umandar ng isang winding lamang kung running man or kung starting man o running winding. So, i-reset ulit natin ang ating isang thermal overload na thermomagnetic circuit breaker. So, nawala na po ang ating trip. So, ngayon, itatry po nating paandarin. So, let's go, mga kalinya. Tingnan natin kung tama ang ating ginawa. So, umandar na po ang ating starting winding. And then, ayan po. Umandar po ang ating running winding na i-take consider po natin na ito po yung ating running winding na. So, itry nga po natin i-off ulit. So, ayan po. So, start ulit natin. So, nag-start po ang starting winding. Susunod po ang running winding natin, mga kalinya. So, tama po ang ating ginawa pag-wiring ng part winding, reduced voltage, motor starter, mga kalinya. Mga kalinya, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sa mga nauna pong nagtiwala sa akin, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa channel na ito. Sa mga bago naman po, pakiusap po, please subscribe naman po. Silipin nyo po sa baba, kakapiranggot pa lang po ang aking subscriber. So, para naman po sipagin ng inyong lingkod na gumawa ng mga tutorial videos about motor control and building electricity. So, sa susunod pong mga videos ulit, mga kalinya, please consider subscribing po tulad nga po ng sinabi ko. And have your comments down below. So, konting tulong lang po sa mga nag-subscribe po sa akin, please share this video para marami pong makapanood o makarating sa kanila ang tungkol sa bagong channel na ito. Maraming salamat po, mga kalinya. Hanggang sa muli, Chris Ampere po, naglilingkod sa inyo. Maraming salamat po.